Hello mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Sana ay maayos kayong lahat gaya ng dati. Kaya nagdala ang iyong kapatid ng video para sa iyo ngayon at iyon din sa Windows 11 hanggang 5H2. Kaya mga kaibigan, matututunan natin ngayon ang pag-install, iyon din sa Windows Okay. Tulad ng maraming tao, maraming nagtanong sa akin kung paano i-install ang Windows 11 ngayon. Paano ito hindi may install dahil sinusubukan naming gawin ito. Ngunit hindi ito nangyayari dahil ang aming PC ay luma na kaya hindi ito nangyayari. Maraming dahilan para sa mga tao, kaya hayaan mo muna akong maglinis ng isang bagay para sa iyo. Kahit na ang henerasyon ay mula 1 hanggang 13, ang Windows 11 ay mai-install pa rin sa iyo. Kailangan mo lang itong matutunan ng maayos. Mula sa Windows side simula hanggang dulo, kailangan mo lang panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Sasabihin ko sa iyo ang bawat punto kung paano i-install ang Windows 11 sa iyong laptop o sa iyong desktop. Kaya mga kaibigan, hayaan mong dalhin ka namin ng diretso sa screen at tanggalin ang lahat ng iyong mga pagdududa sa bawat punto. Okay? Let us go. Kaya mga kaibigan, bumalik ako sa aking laptop. Una sa lahat, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang configuration ng aking laptop. Gaano kababa ang configuration ng laptop kung saan gagawin ko ang pag-install ngayon. Kahit na pagkatapos ay i-install ko ang Windows 11 dito. Kaya suriin mo muna ang configuration nito. Ipapasuri ko ito para sa iyo. Kaya tingnan mga kaibigan, una sa lahat meron itong 4GB RAM at i5 processor na masyadong unang henerasyon. Walang ganong bagay bilang pangalawang henerasyon, ikatlong henerasyon o ika-apat na henerasyon. Ito ay unang henerasyon at meron lamang 238GB SSD para sa imbakan. Okay. Mga kaibigan, pakisuri ito. Meron itong 238GB SSD, 4GB RAM at unang henerasyong i5 processor. Kaya mga kaibigan, ito ay sapat na para sa iyo maximum. Ngayon, hayaan mong sabihin ko pa sa iyo. Una sa lahat, kakailanganin namin ang isang pendrive at ang pinakamababang pendrive na kailangan namin ay dapat na 8GB. Kahit gaano kalaki ang pendrive mo, hindi mahalaga kung ito ay higit sa 8GB. Ngunit kailangan mong magkaroon ng 8GB dahil ang laki ng aming Windows 11 ay parang 7.2GB. Kaya kailangan namin ng ganoong kalaking espasyo upang ma-download ito. Kaya ngayon hayaan mo akong dalhin ka sa proseso ng pag-download kung paano namin ito dapat i-download. Ang una ay ang Windows XE. Kaya dumiretso tayo sa aming mga download,